Hi Cancer, this is Job. Welcome po sa ating channel. By the way, Cancer, this is your first half of the month of December from December 1 to 15, 2025. Gamitin ang reading na ito bilang kabayin lamang. Kung naka-resonate kayo, comment down. Tandaan, Cancer, ito ay general reading. Kunin nyo lang po kung ano ang naka-resonate sa iyo. This is for you, Cancer. Para po ito sa iyo, Cancer, ngayong December 1 to 15, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta, sa mga na-donate, sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading. Again, comment kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Mas lumawak yung ambisyon nyo sa buhay, nagkaroon ng time for reflection, malakas ang inyong intuition, may solusyon sa inyong problema, may sagot sa inyong mga katanungan, love is blooming, abundance, nakareceive ka ng regalo or tulong, recognition, at kitang-kita ko yung happiness mo dito. So claim nyo po ang ganda, Cancer. Energy ni Cancer ngayong December 1 to 15, 2025. Para sa mga bago dito, kung may napansin kayo na repeating message, yan po yung pinupush ng card sa inyo. Like for example, nanood kayo sa inyong weekly, daily, monthly, at dito din sa inyong first half of the month of December. At may napansin kayo na repeating message. Yan po yung pinupush ng card sa inyo na kailangan yung bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. So, ano yung energy ni Cancer? Gusto mong magpahinga. Gusto mo ng me time para makapag-isip. Introspection, pagsisiyasat sa sarili. Nakaramdam ka ng pagod, gusto mo ng pahinga. Gusto ng pahinga para makapag-isip ng mabuti, makapaghanda, or magpagaling. And this card asks you to relax, calm your mind, and reflect. Tamang tulog at tamang meditation ay kailangan po. Kung pwede po sa iyo. Gusto mong evaluate mo yung priorities mo sa buhay. Yung mag-focus sa iyong sarili. Kaya nga may sinabi dito kanina, 'di ba? Na mas lumawak yung vision niyo sa buhay, nagkaroon ng time for reflection, maaring may aayusin ka. Yun nga, evaluate your priorities sa buhay. Gusto mo mag-focus muna sa iyong sarili. Me time, yung sinabi ko kanina. Pwede din nakaramdam ka ng pagod or stress nang dahil sa marami kang ginagawa. Ang pagpahinga po ay nakapagbigay ng increased productivity and a healthier mental state.
Minahon kayo, mapagmalasakit, maaari din emotional. This is emotional stability, empathy. Nagsasat ka ng boundaries or guarded ka. Pero concerned ka pa rin sa iba. May nakita nga akong concern dito. Pwedeng sinabihan ka nito. Pwedeng ikaw may concern sa isang tao. Yung advice ng card dito na iparamdam mo sa kanya na may malasakit ka at supportive ka sa inyong connection. It might be this person is asking for a time or kayo po ito. Sinabi ng yung card dito na magaling ka sa mga ginagawa mo. Magaling ka na leader, ginampanan mo ng maayos yung role mo. Nakita ko rin dito na stable ka na sa iyong career, financial stability din. Yes. Excuse me. Okay. May parating na new direction. Dalawang card pa mismo nagsabi dito na gusto na talagang me time. Lahat naman tayo gusto ng space, di ba? Para magkapag-isip, magpagaling. So go ahead. Kung kailangan na-express mo, then go ahead. Kasi sa dalawang card nito, may emotion kasi ako nakikita na kailangan mong i-express. Pero after nito, may new direction. May sabi din dito na okay. Very passionate ka sa gusto sa buhay. Nakita ko kasi dito na kaya ang ilan sa inyo pagod. Kasi nakita ko dito na sobrang hard worker. Very passionate sa gusto sa buhay. Binibigyan ng time and effort yung passion mo. Dalawang card mismo nagsabi dito na magaling ka sa mga ginagawa mo. Kaya mong maging leader. And please know that you are divinely guided. Know that you are guided and protected now and always. So, very confident and sense of worthiness are elevated mo. You are becoming more confident, which will lead to immense personal growth and improvement sa connection mo sa isang tao. Recognition nandito po. Naalala niyo yung sinabi ko kanina dito. Recognition, andito din po sa tarot card niyo. You're feeling powerful and enjoying being recognized sa kung saan ka man ngayon. Tapos makinig po kayo sa inyong intuition, ipagpatuloy niyo po kasi it will grow your business or career more. And take action toward increased prosperity. Tinutulungan ka na yung intuition kung paano ma-increase yung prosperity mo. Kaya kailangan mong makinig sana. Your creative and enthusiasm are important part of your success. May pagkakaisa, you're making memories, may plano kayo mag-outing, may magaganap na reunion. May nakita rin ako mga bata dito nag-spend time ka sa mga bata or sa bata. Pwede din nag-reconnect ka sa inner child mo. Alam niyo ba, sa pag-connect ng mother figure, sa mga bata, even sa yung inner child, ma-refresh yung energy mo. Like for example, kung stress ka, so take time magbigay ng oras sa mga bata, sa inner child mo, sa mother figure, kasi it will refresh your energy. Nakita ko rin dito, nag-spend time ka sa old friends or sa mga tao na parang pamilya. May forgiveness dito.
Ipakilala mo na yung partner mo sa grupo ng tao. At yung grupo ng tao, very supportive sila sa'yo. May grupo ng tao dito na very supportive sa iyo. Sila yung magbibigay ng motivation sa iyo na siyang dahilan na magkakaroon ka ng focus sa pag-achieve ng goal mo. May celebration talaga. Dalawang card mismo nagsabi dito, togetherness. May community, so reunion, busy. Yan. May magaganap na groupings or collaboration. Magkakaroon ng outing. So, this is a repeating message Dalawang card mismo nagsabi niya na may outing. And, celebration. Itong, pag tipon-tipon ng grupo ng tao, this is also means a stress reliever sa iyo. This is about your career and money, Cancer. May plano kayo ng pamilya mo na magbuo ng family business. At nakikita ko dito, pwede din na sila ay very supportive sa inyong plano sa buhay. Lalo na sa inyong career. Sa inyong, may nakita rin akong negosyo dito. May ilan dito na may alok na business partnership with close friends. May posibilidad na bumili ng property. Another card na naman nagsabi dito na may yung grupo ng tao. I think this is your family na very supportive sa yung career and money. Tapos, I think you want information na makatulong sa'yo. So, sabi ng card dito, maghingi kayo ng payo sa taong nirerespeto mo na mas matanda pa sa'yo or wiser sa'yo. Magkakatanggap ka ng mana, pension, or retirement, or masaganang ani ng buhay. So, nag-spend time ka talaga sa grupo ng tao and I believe this is your family, Cancer. Nag-save ka para sa sarili, nag-save ka para sa kanila, or sa isang specific person. May parating na opportunity Your finances are improving also. And very confident. Another card na naman nagsabi dito na very confident ka. Makaka-receive ka ng magandang balita. Wow. Cancer. Sabi po dito, financial security is yours. Success, Success, enjoyment, financial security is yours. So, relax. Enjoy mo yung achievement mo. Take a break. Para pagbalik mo, recharge ng energy mo. Work and wait. You'll still be abundant after a well-deserved vacation. Yung dalawang card na mismo nagsabi niyan, Cancer, na pwedeng napagod kayo sa dami ng mga ginagawa niyo dyan. Or pwedeng nature na sa inyong, career, trabaho niyo na maraming ginagawa hanggang sa napagod ka. Kaya gusto mo ng bakasyon, then do it. Kasi sinabi naman ng card dito na abundance pa rin yung nakikita ko dito after a well-deserved vacation. So, hindi ka malulugi, kumbaga. A time of enjoyment and you're feeling safe, naging wais ka sa paghandle ng iyong finances. Hindi ka madamot, masaya ka makatulong sa kapwa mo.
Bakasyon talaga nakikita ko dito. Kaya nga sinabi ng card nyo dito na go ahead, deserve mo ito dahil naging masipag ka sa iyong buhay karera. Actually, di ba sinabi kanina na abundance pa rin after the vacation. May promotion nga ako nakikita. Eto na naman si Miss Job, promotion eh. Yan sinasabi eh. Kung ayaw niya, bigay niyo po sa iba. Promotion, pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or na yung posisyon, maraming orders, maraming orders na makapagbigay sa'yo ng malaking pera, maraming customer, kliyente, proyekto, claim nyo po. Actually, this is your lucky month. Lucky month. Sinabi yan ng card ha. Oo. Lahat kasi ng tinanim mo nagbo-bloom. Meaning to say, yung pagiging productive mo sa araw-araw, which is sinabi pa kanina pa, oo, na yung pagiging productive mo sa araw-araw, magbubunga yan. Babalik yan sa iyo na may magandang bunga. Okay. May araw po na magiging bored ka sa mga ginagawa mo or dismayado ka sa current position mo. Pero ang sabi ng card nyo dito, na kailangan mong labanan yung nararamdaman mo. Alalahanin mo yung inspiration mo sa buhay para ma-motivate po kayo. Or di kayo wala yan, pwede din na may alok sa'yo na kailangan mong pag-isipan or kailangan may piliin. Nang iba nga dito, guarded kayo, kaya naging wiser kayo. Natagalan kayo sa pag-decide. Kasi may alok eh. So, balance ay kailangan. May advice din ng card nyo dito. Cancer. Tamang pag-manage uko sa pinansyal at budget para mas lumago pa ang iyong kaperahan. May nakita rin ako dito, Cancer, na nagdadalawang isip ka na magkaroon ng desisyon if you're going to travel. Enough ba ang money mo? So, nagbabudget kayo. Balance pa rin yung sinasabi dito eh. So, yung paalala ng card dito na may alok sa inyo, balance eh. Don't hesitate too long kasi alok, di ba? Baka good for 7 days lang yan. Baka lang po, example lang po ito. Tapos na kapag decide ka lang na ika-8 days na, sayang naman. So, pag-isipan ng mabuti and don't hesitate too long. Okay. May distraction kasi ako nakikita dito. Oo. Na busy kayo sa mga ginagawa nyo. Tapos, let's say, for example lang po, distraction, di ba? Example, may masungit dyan na kasamahan mo. Tapos, nasaktan ka or nabothered ka sa mga ginagawa o sa mga sinasabi niya, na instead na mag-focus ka sa mga ginagawa mo para matapos na, nag-stop ka kasi naapektuhan ka sa distraction yung ugali ng tao. So, ang sabi ng card dito, kung ano man to, toxicity ba, distraction, oo, ipagpatuloy nyo yung mga gawain nyo. Kasi 'di ba sabi kanina, paulit-ulit na gusto mo ng bakasyon. Siyempre, before mag-vacation, tapusin mo yung mga dapat tapusin. Para 'di ba pag bakasyon, relaxed na, makafocus ka na sa iyong sarili. Kasi hindi mo siya natapos, mag-vacation leave ka. So, hindi ka comfortable kasi may mga gawain ka pa. So, sana'y makuha nyo yung tinutumbok ko. Okay? Basta ang advice ng card dito, kung nakaramdam ka ng pagod at handa ka ng sumuko, pero malapit ka na. Move forward, tapusin mo yung nag-aantay na gawain. At dyan, after dyan, pwede ka nang magbakasyon or mag-rest day. Kasi parang natamaan yung ego mo dito nang dahil sa mga distraction na yan. So, yun po yung paalala ng card ha, na huwag niyong hayaan na mahinto
yung mga ginagawa nyo kasi mas lalo nang mabibigatan ka niyan. Kasi di ba natapos? Malapit na sana matapos pero hindi pa natapos. So, huwag kayong kumbaga huwag magpa-estorbo. Oo. Nakikita ko nandito. Okay, so sinabi na naman dito na matatapos mo yung mga gawain at nagkaroon ng long-term abundance. So, abundance na naman. Claim nyo po. So, steady progress. Sa mga nag-invest dyan na mukhang nagkaroon ng mabagal na resulta, kailangan po ng mahabang pasensya. Kasi sinabi naman ng card nyo dito na magbubunga ito ng masaganang resulta. Kung hayaan mo lang itong magbunga. Kailangan mo lang magtiwala. Lalo na sa mga sinasabi ng card nyo dito. Continue to take steady action on your goal while remaining patient. And be realistic about your expectation, of course. Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho or nag-iisip ng bagong karera, may perfect time po. And may another advice yung card nyo. Mag-build kayo ng konkretong plano para maiwasan yung pagka-burnout. Nang iyong routine ay magiging tagumpay. So, claim nyo po itong long-term abundance na ito and steady progress. Love life, self-love, partnership, and romance ni Cancer. Para sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, okay, so unahin muna natin yung relasyon kasi may nakita ko mensahe dito. Ito ay tungkol sa inyong partner na gusto niya ng magsarili na kayo yung magbuo ng pamilya. Gusto niya magkaroon ng sariling pamilya. Yan. Marahil nakakausapin ka na nito. Or kung nag-uusap na kayo tungkol ito, isip-isip pa rin niya. Sa buhay mag-asawa, sa mga marelasyon, both of you, hard worker. Sobrang hard work nyo yung walang masasayang na oras. Busy kayo, parehas. Sa mga single po, busy kayo. Okay, sa mga buhay mag-asawa, iklaro ko lang, maguluhan kayo. Naging productive kayo kasi may project kayo. Like for example, both of you, naging hard worker kasi gusto magka-earn ng money kasi may project kayo. May specific goal kayo. Okay? Sa mga single po, naging hard worker kayo kasi gusto mo ma-secure yung future mo. Hard worker, productivity, maraming ginagawa. Yan. May dito. May nakita ko ditong masusunod ng ideas, desisyon, plano. Tapos kontrolado na. Oh, may gusto magpapatayo ng bahay. Oh. Mas lumawak yung vision mo sa buhay. Nakita ko dito very inspired in doing some action. Kasi, productivity, di ba? Naging hard worker kayo. Di ba may sabi kanina na may gustong magbuo na ng pamilya? May nakita ko ditong buntes or mabubuntes. Fertility, nakikita ko dito. Oo, kung ayaw nyo, then use protection. Kung gusto nyo, kung pwede sa inyo. Lahat naman tayo dito adult.
Or pwede din na gusto niyang mabuntis na or kayo po ito. Pwede din yung abundance. Ilang beses lumabas yung abundance dito. Abundance and success. You're receiving love. Growth and expansion nakikita ko dito eh. Nagkaroon ng time sa sarili, sa pamilya, sa partner. Okay. Lahat kayo, single ka man, may relasyon sa buhay mag-asawa. May nag-walk out, walking away, moving on. Oo, may nagpa siya dito nag-move on eh. Like, hindi, may umiwas, nag-boot ng space. Pwede din na, literal na nag-move on sa mga nangyari. Kasi kung magstay, walang mangyayaring growth, kumbaga. Pwedeng sitwasyon to ha? Oo. Kasi may nakita rin ako ditong literal na walk out. Or walking away. Moving on. Yan. Pero, may nakita naman ako dito na may sitwasyon na literal na nag-move on kayo. Kasi kung magsistay ka sa isang sitwasyon na hindi nyo nagustuhan, walang mangyayaring growth. Kumbaga, realization. So, you're taking action dito. Nakita ko rin dito na magtiwala sa inyong sarili kaysa mag-overthink or mag-overanalyze. Mas piliin nyo pong magtiwala sa inyong sarili. Kaysa yun nga, mag-overthink. Makinig sa inyong intuition. Actually, malakas yung intuition nyo. Kailangan mo lang makinig. Maaring may malalaman kang sekreto. Isa nga, malakas ang iyong intuition. Pwede din naghahanap ka ng sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema, which is sinabi naman dito kanina na may sagot na, may solusyon na. Nang dahil sa malakas ang iyong intuition, may pagpasya dito, mahalagang pagpasya. Okay. Isa sa inyo, sa may relasyon po ito, isa sa inyo ginagamit ang lohika kaysa sa emotion. Isa sa inyo nagbigay ng mataas na pasensya. Sa mga single dito, yung parating sa inyo, it might be this is a fire signs. May nakita akong fire signs dito. Aries, Leo, Sagittarius. Or an air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Na napakatalino, matagumpay, at very attractive. Na-attract ka sa the way siya magsalita. Sobrang busy oh. Okay. Sabi ng card dito, naging busy kasi may concern sa nagbibigay ng pressure. Relying on you for emotional and financial support. Pwedeng breadwinner ito. Sabi kasi ng card dito na kahit anong busy mo or niya, kailangan magkaroon ng time para sa inyo, para sa inyong sarili, para sa partner, para sa pamilya. Kumbaga, kailangan ng balanse. Some of you, gusto nyong
Kanina pa to eh, 'di ba? Na nagpahinga, gusto niyo ng pahinga, me time. Ilang beses siya sinabi dito, 3 card po nagsabi dito na gusto niyo ng me time, alone time, soul searching, ika nga. Okay? Pag-imani niyo po yung blessings na binigay sa inyo. Cancer, see you tomorrow. Maraming salamat.